Maayong gabi, sugbog sa mga nagkalain-laing probinsyang maabot sa atong programang Ikaw ang DSWD Kauban sa Kabag-uhan. Ako si Kerwin Macopia, ang inyong alagad nga host, ug mao na kini ang ika-5th episode sa season 8 sa atong programa nga gidalit kaninyo sa DSWD. Of course, makauban na akong permanente nga partner nga si Odge. Mayong gabi, Odge. Mayong gabi, Sir Kerwin. Mayong gabi sa tanang nagtanaw na tonight. Mao kini ang season 8 na sa programang gidalit kaninyo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7. Ug karon ang atong hisgutan mao ang usa sa pinaka-popular na programa sa DSWD. Ug mao kini ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Makauban na to karon si Miss Nelanie Sanico, ang 4Ps Gender and Development o GOD focal person sa 4Ps. Maayong gabi, Ma'am Nelanie. Yes, maayong gabi Kerwin o maayong gabi Odge. So para sa atong tigpaminaw sa Tibuok Region 7, maayong gabi kaninyong tanan. Karon so mga tanan ta karon kang Miss Nelanie. So dugay naman ni ang Pantawid no, mga more than 10 years naman ni. Oh, in fact 15 years na. Yes. Ang 4Ps, di ba? Hapit na mag 15 years. 15 years naman since nagsugod kini way back 2008. Oh, di ba? 2008. Nagpilot, di ba? Nagpilot hangtod karon nga naaghihapon ang programa, nahimo na siyang balaod. So, mga tanong mi kang Miss Nelanie, unsa nay update sa pag-implement nato sa 4Ps diri sa Region 7 ug unsa nay mga kalambuan nga angay mahibaw-an sa ato ang mga tigtan-aw ug tigpaminaw. Okay, maayong gabi kaninyong tanan again. So, ang atong Pantawid program sa pagkakaroon nagpadayon ang atong lain-lain ng mga activities, no? Primero niini, ang major activities nato mo ni gitawag nato nga ongoing ang atong pagkandak o social welfare and development indicator para sa atong mga non-poor nga mga Pantawid beneficiaries wherein kini sila gi-assess o gi-reassess sila para ma-determine o unsa na ang ilang levels of well-being, ang tinuuray nga levels of well-being. So kini atong social welfare and development indicator usa ni siya nga tool nga gigamit sa Pantawid program aron ma-measure ug ma-validate or ma-assess ang atong mga beneficiaries as to their levels of well-being. And of course also, kana siya nga atong social welfare and development indicators, adunay numerical figures nga diin makita nato ang different scores for every indicators nga mugawas diha ana ang atong assessment. So meaning sa kanang atong gigamit, usa na siya? Natay papilan na natay form, yes, questionnaire. Naatay ka ng social welfare and development indicator forms, assessment forms na siya. So naatay mga pangutana diha. Yes, aduna tay mga pangutana ana Kerwin. Sama sa primero nato nga mga indicator mao kanang gitawag nato nga income, economic sufficiency level sa atong mga beneficiaries wherein makita nato ang ilang income sa atong mga household beneficiaries ug ang ilang mga kauban sa pamilya. Ikaduha, ang ilang employment, naa na ba sila mga trabaho karon panahon na sa atong pag-assess no within 6 months. Ikatulo, unsa may mga social security safeguards nila sa ilang pagka-membro isip Pantawid beneficiaries. And aside from that economic sufficiency level sa atong mga Pantawid beneficiaries, ato sab i-determine, ato puntan-awon ang ilang gitawag nga social adequacy. So diha sa social adequacy, makita nato assess nato sa ilang kaugalingon pamilya no sa atong mga social workers nga naa sa ato field karon nga maoy nag-administer ani social welfare and development indicators, tan-awon ang tibuok kondisyon sa pamilya. Number 1 ni ana is tan-awon ang ilang health condition. So house to house na yun ni ma'am. Oo, house to house yun ni siya ang gibuhat nato karon para sa katong level 3 nga non-poor beneficiaries. So tan-awon ang ilang health condition. So with that, aduna tay mga ginagmay ana nga mga butang, mga pangutana aron masuta, aron masusig unsa gyud ang ilang gibuhat para matuman ka ng kondisyon sa ilang health no sa pagpanlawas sa ilang
isip usa ka beneficiary o para sa ilang mga anak nga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos. So ikaduha na ang ilang pinuy-anan or housing condition nila. Tan-awon sab ang sitwasyon sa ilang panimala if kini nga household nagpuyo pa ni sila sa kanang gitawag nato nga lisod ang mga materials, no, tanaw nato ang mga materials nga gigamit sa ilang pinuy-anan, no, Kung hollow blocks ba? kung hollow blocks ba, Amakan? isiminto ba ang kuan ang bongbong, ang atopsin ba or napabiling gihapon siya nga mga Light kanang material. light materials unya tan-awon sab diha nato ang mga sud sa panimala if naabay mga appliances or wala kay mao ka na siya ang atong basihanan, mao ka na ang atong pag-measure sa atong beneficiary as basis sa pag-score nato nga sila jud usagud ka pobre nga pamilya. And then aside sa housing, tan-awon pod nato diha ang kanang gitawag natong water and sanitation. Kay importante kana siya because ato manggod gi holistic manggod ang atong pagtabang sa atong beneficiaries. Sa water and sanitation, gitan-aw pod nato diha ug naa ba sila access to potable drinking water. Every day na kada makagamit pa sila safe nga tubig para sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gamit sa sud sa panimalay, labi na ang kana paggamit sa pag-inom nila. Then ikaduha, naa ba sila kasilyas, no? So, o kana siya nga kasilyas, if wala sila kasilyas mismo sa sud sa panimalay, naa ba sila magamitan nga kasilyas sa lain, no, sa lain sa ilang silingan wherein maka-access sila. So that is kana O kung wala at naatay mga communal toilet ug aduna sabtay ka ng mga relatives nila sometimes, no, labi kini atong mga beneficiaries nga naa diha sa mga slum areas, no, nga maglisod yun sila paghimo og comfort room or kasilyas. So makigamit sila sa mga communal toilets or sa ilang mga friends and relatives. So usa na siya nga pamaagi nato nga within makakuha ta nila og gamay nga score para matabangan ang pag-improve sa ilang condition, no, para ma-improve ang ilang scores diha sa atong gitawag nga SWIDI assessment form. And then aside from water and sanitation, education, no, ang atong mga pantawid beneficiaries labi na ni mga bata ato pod gitan-aw ug kini sila compliant ba sila sa 85% kunya attendance rate sa school. And then tan-awon pod nato kung ang tibuok household, no, aduna bay kanang unsa na nga levels ang ilang na-achieve sa ilang pag-eskwela, ang ilang nahuman. So with nabay high school graduate, nabay na college kahuman, graduate. yes, nabay na kahuman og elementary, aduna nabay na kahuman og high school, aduna nabay na kahuman og college, or even naabay na kahuman og vocational courses or even technical courses. So mo na siya mga butang nga tan-aw na to diha sa atong gitawag nga social welfare and development indicators. With that, since nagisgot man ko ganiha nga adunay mga respective scores ana nga atong mga indicators, major indicators and sub-indicators nga naa diha sa ato SWIDI forms, i-total na siya, i-sum up na siya aron makita nato, aron ma-translate na siya unsa nang iyang levels of well-being. Sige. So, Abi nimo unsa nga level na? ang May atong level levels 1? ang atong levels of well-being adunay tulo. Okay. So aduna tay level 1. Kining level 1 nato mao kana ang survival level. So we need to say pait pa jud kaayo, lisod pa jud ang kahimtang sa ato pantawid beneficiaries, no. Survival. Meaning Survival level. Isang kahig, isang tuka. Of course napaday ko kirwin na kanimtan na kanang meals ang pagkaon sa atong beneficiaries, that is very much important for us to know unsa man makakaon ba sila katulo sa usa ka adlaw, mayan ito kay nagisgot ba or dili ba sila makakaon sa tulo ka beses sa usa ka adlaw. So apil na sa mga Okay. ipangutana. Apil na siya sa mga pangutana, apil na siya sa mga O indicators. apil na sa mga kung makasnack pa ba sila? Maka-snack pa ba sila or dili na or 3 times a day nga breakfast, lunch and dinner na lang yun ang uban. Diretso lunch, then
Dinner. Okay. Napod uban, dinner na lang bitaw. Inana nato ma-detect nato ang kanang survival bitaw nga level sa atong mga beneficiaries. So, kung level 1 papasabot, lisod pag yun. Lisod yun. Lisod pa jud ang level 1 nato nga mga households. So kinahanglan pa jud og convergence nga pagtinabangay sa atong mga partner agencies. Sunod nga level, Sunod nga level nato gitawag nato nga subsistence level. Level Mao two. na gitawag nga level 2. So meaning to say na-meet nilang standard nato nga gipangita sa atong SWIDI forms, no? At least kumbaga ato tagan og example, if sa survival level makakaon sila sa usa ka adlaw, unya ang gikaon pa jud kamuti lang or saging or even na ay rice usa ra ka adlaw sa ato subsistence level, at least naman lang makakaon sila katulo sa usa ka adlaw, no, without snacks. So na sabtay third level mo ng level 3, which is the self-sufficiency level. So mo na atong gusto nga goal mo nang goal nato sa Pantawid program nga ma-achieve, no, nga dapat ikaw usa ka household beneficiaries, imo jud na siya ma-target nimo with your own, no, pagtabang sa imong kaugalingon, no, nga ma-achieve nimo, makabot nimo ka nga goal nga ikaw dili na ka mabalik pagka pobre. Maningkamot jud og maayo pinaagi sa lanlain nga programa sa atong gobyerno. Okay? So level 3 ang ato ang goal yun. So level 3 jud ang ang level 3 ang atong target nga maging self-sufficient sila sa ilang household, sa ilang tibuok pamilya. So, kinahanglan magtinabangay kay Yes, kinahanglan magtinabangay ang tanan nga agencies natong atong partners nga kanang ma-identify damagod natong atong mga partners, no, sa atong agency. Then of course ikaw mismo being a member of the Pantawid program, maningkamot jud ka nga maging level 3 ka because usa ka na nimo nga garbo, usa ka na siya nga pasigarbo nga ikaw gitabangan sa gobyerno ug ikaw sab na nitabang pud ka sa imong kaugalingon para sa imong mga anak nga makahuman sila pag-eskwela, para ikaw di na ka maglisod sa imong matag adlaw-adlaw nga pagkaon or nana kay panginabuhian nga kuhaan nimo sa imong matag adlaw-adlaw nga pagkaon. Miss Nalani, curious lang ko. Kining Social Welfare and Development Indicator or SWIDI, para ra ba kini sa mga 4Ps? Or what if ko tumungutana, dili man ko 4Ps, ganahan ko magpa-interview ani, magpa-assess ani. So, unsay kalahian? Pwede ba mo kung volunteer? Uy, pa-interview ko ana, magpa-SWIDI ko ana. Of course, ang atong SWIDI, limited na gyud na sa atong Pantawid program beneficiaries. Although, adunay mga laing nga program sa nagamit ni ini, but I cannot specifically state nga unsa nga program, no, kay but sa Pantawid program that is really the primary tool, no, primary good na siya nga tool nga gamiton nato apan right after the registration of the Pantawid member, no, right after sa ilang pag-register mo follow through good na siya ang assessment nato kini nga SWIDI. So mo good na siya ang the right time nato nga gamiton. So for now aduna tay yearly. This is to about 6 months or 1 year na to nga pag-assess sa beneficiaries, sa household beneficiaries. But now, we have a ongoing assessment and this will end on December this year, 2023. So kining SWIDI, so para ni sa ato mga 4Ps beneficiaries. Yes. So karon ang ato ang gina-assess, gina-prioritize pag-assess kining mga na-identify nga non-poor sa listahan ng 3. Yes. Sakto? Yes, sakto kang Kerwin, sakto. Katong mao na atong priority ang mga naa sa listahan ng 3 non-poor beneficiaries. Og aside from that, aduna sabtay gitawag nga SWIDI all. Okay? Tanan. Okay, yes, para na sa tanan. Mao na atong yearly assessment sa beneficiaries. So daghan ang indicators nato ani Ma'am Lo, daghan tag mga gipang tan-aw, very holistic ning ato ang tool.
Sa ato ang pag-validate karon ma'am, na atay target kung pila ka buok atong invalidate o kanang asa naman tadapita sa ato ang validation karon sa ato mga 4-piece beneficiaries nga na non-poor sa listahan ng database. Okay. Ug ato gan hisgutan ang listahan ng 3 non-poor beneficiaries, aduna tay target ni ana Miss Oj. So aduna tay 76,309 households no nga gi-assess nato karon. This is ongoing. And this will end on August 31 this year 2023. And you know Oj, we were able to achieve at around 55,664 no nga households na administer nato o Swede Social Welfare and Development Indicator. Pila to kabuk pang balik mo pila? 55,664 daghan na ni siya kaayo out of the 79,309 nga target So households. naapay mga 20 kapin. So aduna Sakto? tay 72% more than or 72.9% nga household nga na-assess na nato using sa Swede forms, okay? And then ang remaining ni ani gamay na lang yun no 27.1%. So we are expecting before the end of August 31 no bisag gani karon adlaw no paspas kayo ang trabaho sa ato mga municipal links, sa ato mga city links para ma-met nato ang deadline ini sa pag-Swede sa atong mga non-poor beneficiaries. After sa deadline ma'am, ma-identify na nato kung kinsa ani nila ang mga level 3 na jud. Asa naman ni sila after sa identification nga level 3 Di ba, na jud di sila. ba non-porn silang okay. listahanan. Tapos na ilan sila nga level 3. Okay. So unsay mahitabo after? After assessment ma'am. So after assessment, if level 3 pa sila, if level 3 na sila, so mauna na padayong gihapon ang atong gitawag nga case management process under sa Kilos Unlad framework. Aron ma-follow to ang atong gitawag aduna tay mga graduation, no? Sa atong mga Pantawid beneficiaries. So posible na sila mo graduate sa programa Possible na siya mag-graduate sa program because maayo ng ilang kahimtang. because Self-sufficient. Self-sufficient level na sila. Na-achieve na in taon nila ang ilang goal after pila nila katuig na member in town sa 4Ps. Pero what about katong mga naapa sa level 1 or level 2? Okay, kato na ay level 1 pa sa level 2, same gihapon nga process. Mag-go through sila sa case management along with the Kilos Unlad framework. And of course also, there's a need for them to further extending assistance no sa gikan sa atong mga lanlain nga agencies because it is not only the Pantawid program who is helping them. Correct. We also have partners from the local government unit in which ang Pantawid, ang local government unit has a stake no on these beneficiaries kini mga clients because this is their own constituents and their own community. So mo ka na siya. So, Pag tabangan gud ni sila until such time maging level 3 na pud ni sila. So mo na sakto. Dili lang ang Pantawid ang mutabang nila or kami sa kita sa DSWD. Yes. Of course atong mga partner nga national government agencies, local government units ug atong mga partner nga naa sa civil society organizations or CSO. So nagtinabangay aron puhon after pila ka years arang-arang na ilang kahimtang di ba Yes. ma'am? Mabira na po ang ato beneficiaries nga ma-improve ang ilang living condition, ang ilang kahimtang sa pagpamuyo. Okay, remember, ang Pantawid is only for ang ilang padawat, di ba, katong education grant Yes. o health grant. Yes. Pero kinahanglan po nila makatrabaho si nanay, si Makatrabaho si tatay ug ang mga anak pod nga pwede na manarabaho nga nag-edad og 19 anyos pataas. Okay. O katong- Maunta na, oo. Maunta na atong gusto mahitabo sa atong Pantawid beneficiaries nga the holistic no approach of helping them nga dili tanan panahon magsalig sa ginikanan apil na sab katong mga bata nga nakahuman pag-eskwela nga ni-graduate na kunya mga ang uban
daghan na dili na maihap baling daghan na natag mga degree holders no. O mga nabay mga Latin honors pa. Oo, napay mga summa cum laude. Summa cum laude. Okay. Daghan kaayo mga with honors nato nga mga graduates nga sa Pantawid program nga kinisab sila they will not stop searching sa ilang papangitag trabaho. Kaya adunay tay mga partners nga motabang nila nga ma-employed sila in a particular institution. Oo, kay syempre, Okay. di ba, nag-invest ta nila sa ilang kaugmaon, di ba, ma'am? Yes, oo. Yeah. After ana, trabaho na. Yes, trabaho na. So, Kinsa man atong makuha na kinsa may matap na to ana, ma'am? yes, of course, daghan ta kayog agency nga matap nato nga maka-refer ta nila no bisag ka na ni-graduate ay di gyud ni nato sila biyaan no until such time nga magpabili na pa jud usa kanila nga membro pa jud sa Pantawid no sa usa ka household magpabilin gyapon ang atong monitoring. So aduna tay mga agency like i-refer nato to TESDA, to DOLI, DTI, oo, ug lain pa nga mga agriculture, di ba? Okay, lain-lain pa para sa mga technical courses. So mo ni mga agency nato nga madali-dali nato ma-refer ang mga beneficiaries nato for further assistance. Napod tayo mga daghang puntang mga graduate na mga naa sa kanang mga teachers, di ba? Kanang sa elementary o secondary education. Yes, Ato pag-ipang-refer ni sa CHED. DepEd. DepEd or CHED. Ay, DepEd. Oh, DepEd. Kay after nila mag-take sila board exam. Siyempre magmaestra naman sila, ma'am, di ba? Ya, top-notchers man jud Oo, kasagaran. kana. Oo. Okay. Pero of course, moagi yapon sila usual nga kanang Proseso. ranking, di ba? Ranking. Oo. But we endorse them because they are our beneficiaries, di ba? Yes. Oo. So, daghan Dako kaayo ang role sa atong institutional partnership no nga mga staff kay sila man amo refer na ngadto sa atong mga partner agencies But of like course- in DepEd. But nabatay guarantee ana gyud nila nga makasulod ba gyud ni sila trabaho gyud, ma'am? Nana jud tay mga feedback aduna tay mga success stories ni Sir Kerwin no for how many years na karon. So evidence based na gud ta no kay makita nato sa ato mga social media even sa DSWD no nga mga Facebook page nato makita jud nato nga ang Pantawid program is really kanang tininuoray nga programa para sa mga katawhan. Okay? And in fact, naatay mga 4Ps nga nagtrabaho na sa DSWD, di ba? Yes. Sir Sir Kerwin, daghan na tag mga Pantawid beneficiaries nga naa na mismo kauban namo sa office no sa DSWD regional office and they are really kanang compassionate to work as a social worker, as a development worker and a case manager. No, excited gyud sila kayo and willing to work with us. Kumbaga sa kuan return of investment, ROI, oo. Kumbaga sa atong giingon. Okay, nag-return Ibalik. Sila na pod, sila na pod mo tama. render og service mo tabang ngadto sa ilang isig beneficiaries sa community. Pero mag-wonder karon ang mga nananaw nga, unsa diya kursong ilang kuhaon nga mag-DSWD sila, ma'am? Buta na sila. Unsa diya kinahanglan nga kurso kung magganahan sila mantrabaho sa DSWD? Kinahanglan ba sila kuan mag-enroll sa social work sama nimo, ma'am? Of course, ang atong majority sa atong mga Pantawid beneficiaries nga na-employed sa DSWD are graduate from Bachelor of Science in Social Work. Some are teachers, some are psychologists. So, muna na sila nga mga klase nga mga courses nga na-accept diri sa atong office karon panahon na. Because naman tay mga hiring although na-stop na no kay na-meet naman nato ang number of MLs nga needed nato sa office, but as far as I know, daghan gyud mga social workers nga beneficiaries nga na-employed sa sud nato sa office. So, mo-encourage ba ka, ma'am? Kasama nimo nga dugay lang social worker, will you encourage ato mga 4Ps beneficiaries nga mo take og social work pohon? Okay, para sa ato mga Pantawid beneficiaries nga adunay mga anak no nga for college na labi na nga karon nag-start naman ang klase. Oo. I hope nga ma-change or nag-enroll og lain course. I hope nga
dili maningon nga gi-encourage yun na mo nga ang social work this is really a profession, no? Dili ni siya kay parehas sa unang panahon nato nga konsepto nga ang social work is just like a community worker, no? We are a professional worker and we are dealing with people professionally, no, nga having such compassion to work and passion to work, no, sa atong pagserbisyo sa atong mga katawhan. This is a science, no? Social work is a science, no? Dili ni kay basta-basta lang magkahatag-tagtabang o ginano. Aduna tay mga tools sa gigamit ni ini para mahibaw-an nato ang atong mga effort, ang atong mga successes nga extend nga to sa atong mga katawhan for particular services. Okay, so mo na tong ma'am, no? So daghan tong mga success stories. Oh, daghan kaayo, sa daghan. Forbes. Yes, daghan kaayo. Di na jud maihap si Sir Kerwin, daghan na ni siya kanang kumbaga gibank na gipanghipos ng mga success stories sa beneficiaries kay puhon sikat na gyud tani ini sa tibuok Pilipinas, no? Daghan mga bata nga nakahuman, daghan nagpamilya nga nangadato because of Pantawid Mga dato yun, ma'am? mga dato, no? Because Arang-arang of the siguro. livelihood program, no? Kaya aduna tay mga baya sa atong Correct, sa atong ESSI aduna na tay mga millionaires, no? Yes, oh. Yes, Sa MCCP na, di ba? few lang sa atong mga livelihood programs under sa modified conditional cash transfer. Okay, aduna tay mga naarang-arang ang kahimtang, aduna na mga dagkong negosyo, pero di lang natin. But of course, sa ilang paningkamot to, ma'am. yes, of course, sa ilang paningkamot sama sa giingon nako ganiha. Yeah. Kay mag-unsa naman ang tabang sa gobyerno, ikaw mismo dili na pud ka man, ora na pud ka naghangad sa langit unya maghuwat na lang nga mahagbong ang pagkaon sa imong baba mo nga dili na mao. So kinahanglan maningkamot siya, maningkamot ta, mag-effort pud ta, no, para molambo ang atong kaugalingon ug ang tibuok pamilya. Okay. Salamat kay Miss Melanie. So, tinuod, DSWD cannot do this alone. So, kudos to our partners from the NGAs, LGUs, and CSOs who help our 4-piece beneficiaries elevate their well-being. So, padayon ang atong collaboration o coordination aron daghan pa mga pamilya ang muhawas sa kalisod. Di ba, Ma'am Melanie? Yes, mao Okay. jud nang atong primary goal nga daghan jud Filipino families nga mahawas sa kapobrehon. Okay. Hold on to that. Hold on to that. So karon mag-commercial break sa ta. Tan-awon nato ang kining video sa search for 4-piece ring nanay karong tuig nga atong gipasiugdan kadtong June 2 months ago. So karon ipakita nato kung kinsa katong mga mananaog. Tan-awon nato kini.
This is Justina Kailobo Villego, your Reina 9 2022, signing off. Let's ask the two remaining Reynanas to come forward, which I know from Miss Universe na nakapag-holding hands nila. Our first runner-up is The 2023 is none other than Nanay from congratulations once again to our four-piece Ray Nanay. Balik ta sa tong programang ikaw ang DSWD kauban sa kabaguhan. Karon ang akong pangutanan ni Miss Nelanie kung pila na ang active nga mga 4-piece partner beneficiaries diri sa Region 7. Kay mao na tong dakong pangutana. Pila na kadaghan ang ato ang giserbisyuhan sa 4-piece diri sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Okay, Sir Kerwin, balik ta no. So, ang ato mga active nga pantawid household beneficiaries so far sa pagkakaroon is 297,500. So, daghan jud ni sila kaayo no, 279,500. Ang mga pamilya na, di ba? Yes, household na Oh. siya nga mga active yun nga monitored nga pantawid beneficiaries, meaning to say very kuan sila, so, very kanang responsive sa atong program no, kay dako man siya nga nakatabang sa ilang mga bata sama sa pagpa-eskwela, Oo. sama sa pagpanglawas nila ug kining atong gitawag nga ang pag-participate sa atong gitawag nga padayon na pagtuon sa family development session. So inana may imagine nato unsa gyud kadaghanon. And of course also Sir Kerwin, maghisut gani tag active beneficiaries. Nasab tay gitawag nato nga nasab tay mga for how many years now mga pantawid beneficiaries nga ni graduate na pod no sa atong program. Di ba? So with that, Anihawa na ni sila. actually ni graduate. Yes. Dili totally dili na rin nga ni hawa no. So na adunay gikuan ni sila nani sila nagpabiling gihapon nga support gikan sa ato mga partner agencies sa local government unit and of course sa ato mismo sa sud sa opisina naman pud tay like AX and the like, okay, mga social pension dia, mga inana sa mga senior citizens o livelihood program. So sa mga ni-graduate po, adunay more than 1,000 na. For this year? Yes, for this year. Oh, okay. More than 1,000, 1,607 yung mga ni-graduate ng mga pantawid beneficiaries. Mao na ang atong giingon ganiha nga kini nga mga beneficiaries mao ni sila ang niabot sa level nato nga self-sufficient level. Level 3 na jud sila. Okay? So nindot success story. Mo na usa ka mga success story. So mga kay suuna namo sa kahanginan nindot jud kaayo ang feeling ug ikaw ni graduate usa ka programa kay ngano all people tan-aw nin natong tanan sa inyo tanan nga nipasok gyud mo ibabaw sa stage ni dawat og certificate of completion nga kamo graduate na jud. So meaning to say dili na lisod ang kahimtang. Although we cannot say nga walay problema, but naadjud problema all the time. But in this particular program, dako siya ang tabang para sa atong mga benis
nga ni-graduate na jud nga nahuman na sa atong support sa Pantawid program. After pila ka years, di ba, For ma'am? how many years Yes, diba? na? So- For more than 10 years. So karon i-turn over sila sa atong mga partners sa local government unit wherein naidaghan line agency nga mohatag nila serbisyo sama sa livelihood. Depende kung unsay panginahanglan nila, di ba? Yes, need, Depende. based sa ilang needs. Livelihood, agriculture, fishing, and the like, and so many. Curious ko, Ma'am Melanie, what naapod ta ba ka mga 4-piece beneficiaries nga nahawa sa programa pero wala nakaabot sa level 3? Unsa mo pa yung mga usual na rason nganong madilis unsay term ana nila, ma'am, kanang mahawa pero wala siya natsupe. Okay. Kini atong Pantawid beneficiaries, namatay ka ng balaod nga gituman, natay policy. First, kini mga beneficiaries wala na sa programa because wala na sila 0 to 18 years old nga bata. Okay. Natural attrition. Regardless of level 3 or dili. Wala na 0 Basta to wala 18. Wala na bata nga nag-edad o 18 anyos pa. Paubos. Okay. So automatic sila mo exit sa program. So kung na mga mga nagdagko na, mga 20 Yes. kapin na edad, Dili wala na yung minors. wala minor, so hawa na gyud sila. Kaya ang Hawa na ato dyan. ang giserbisyuhan man ang mga bata nga Edad. 18 pa ubos og nag-eskwela. Yes. Yes, og nag-eskwela. Ikaduha is misbehavior. Kay ang atong programa aduna sabtay policy nga kinahanglan ang Pantawid beneficiaries ang cash grant kay ilang madawat. Ang intention ni ana is para pagpaeskwela sa bata. So once nga wala nila gamit ang kwarta nga to pagpaeskwela sa bata, usa na siya nga violation sa atong balaod, sa atong policy, which is mag-grievance na sila. But dili diha-diha dayon, under observation pa sila. I-warning pa na sila. Pasabton. Asabton pa unsay reason nga anong sila medyo gi-hold no ang ilang cash grant because of that nga mga report. Then aside from that, kanang kinahanglan ang cash grant ila gyud ipahimutang ug maayo nga wherein ang matuman ang atong mga lain-lain nga kondisyon nga ipahamtang kanila. So with that nga mga na delisted nga mga beneficiaries or households, medyo daghan siya. Aduna day 276,923 sa pagkakaroon ni nato nga data. Pero sagol na tanan, sagol. Sagol na tanan, no 0 to 18 years old unya natay mga misbehavior ana nga mga reasons no nga nakita nato sa atong monitoring tool. I guess usa mo gud ni siya sa mga misconception ba nga walay gibuhat ang programa para mo ma-intervene ato ning matan-aw ato ning ma-review ning mga tawhana kay daghan ba tang mga madawat po din taon nga reklamo about na ay pamilya nga giprinda or wala ni eskwela ay ang anak, di ba? Correct. Na grievance system pod ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Correct. So mao ka na nga with that policy sa atong grievance system, aduna tay mga staff ani pod nga nagmonitor nila sa ground kay kita importante man gyud kayo atong monitoring machinery no kay this is really a case management process, so we wanted nga ma-monitor jud nato ang mga behavior sa katawhan nga members gani kay not only for the cash but also we wanted them nga maayong ilang pagkatao. But since di man nato makontrol ang behavior sa tawo, mo na maigugod sila sa grievance no system nato. Mo na nga most of them patangtang ngano man because ang ilang mga cash card ilang man iprinda. So di man giingon nga aduna sa warning before ana nga action nato buhaton. I think most of them mahadlok man taon, ma'am, di ba? Oo, Photo brag first to party. Oo. So aduna gani first warning, so meaning to say
tagaan na sila opportunity, more time and chance nga mag-change sila sa ilang kaugalingon. Because ang existence sa ato sa mga staff sa ground, importante kayo, labi na kini atong mga municipal links, no? Kasi sila ay mag-monitor sa atong mga household beneficiaries. So kaning mga na-delist ma'am or mga ning graduate ato na ba kaning mga napulihan? Yes, ongoing. Kini mga ni-graduate karon napulihan na ni sila na aduna tay registration na nahitabo na para i-replace aning atong mga pantawid beneficiaries. No, kay usama pod ni nato nga this is one way also of helping another households no nga get into ma-enroll na pod sa ato pantawid program. Okay. So karon ang sulga pangutana ma'am, labi na katong mga dili pa 4-piece, unsaon pa ning taon nila pag-appeal ko no kay mangutana sila, pwede ba mo apply aning Pantawid Pamilyang Pilipino program? Oh, ma'am nila ni, Okay. applyan ba kining Asa mi mo apply? Oh, asa ko na sila mo duol. Okay. Oh, sige, ato sila pasabton ma'am. Okay, ato ni nindot kayo na sa Kerwin nga imong questions no kay daghan gyud kaayo excited and willing nga mahimo ng membro sa Pantawid program. But aduna tay proseso nga gi-follow niini. First, of course, aduna tay mga opportunity diha sa inyong kaugalingon mismo community. Adunay mga moana sa inyong mga enumerators for mag-survey nga tagalistahanan. Dili jud ta magduha-duha sa pagtubag sa ilang mga pangutana. Kay mao na first step nato nga buhaton magpalista, no? Anaon mo sa inyong barangay, nya interviewon mo maugod na siya dili ni ingon nga kanang mahadlok mo pagpangutana pareha sa unang panahon pangutana mahadlok mo tubag, I'm sorry, tubag gyud og isakto ang mga pangutana ug adunay mga taga DSWD nga mga enumerators nga moanha sa inyo kay mao na first step nato nga makuha mo sa atong Pantawid program nga Sa listahanan. ma-qualified mo sa Pantawid program. Pero karon nagpahigayon ba ta sa listahanan or wala pa? Sa pagkakaroon wala pa. Okay, So, maghulat paabot lang pa sila. ta, magpaabot pa tag memorandum ha. Basta ako lang good advice ninyo sa kahanginan. If you are willing, I know ayaw lang yun mo pagduha-duha pagpa-interview. Kay usa na nato nga basihanan nga kamo masuod sa program. Moagi sa mo sa atong listahanan. Kaduha ma'am, sa buhaton. Kailangan usab mag-appeal sa Pantawid. Okay. Diba? If ma-identify kahuman na sa lista ay enumerate ninyo no moagi man na siyang proseso if qualified ba mo or not kaya hasasan pa man niya siya kay basig unya ang nagpa-interview arangan ng kaimtang na ay mga anak nga maestra na ay mga seaman o na ay mga dagkong nagkanang Negosyo. posisyon na dagkong sweldo sa gobyerno unya na ay mga negosyante. So moagi pa na siya nato og kanang screening. Yes, screen pa na pero computer na naamura ni Ana. And then i-reassess na pud actual nato, no? Aduna tay assessment balikan ngadto sa community. Tan-aw na pud sa atong mga staff, sa atong mga municipal link. O tinuod ba ka dato, tinuod ba ka pobre kay para nato ma-determine nga kini di ay Pantawid program. Dili ni pagtabang sa mga adunahan, tabang kini sa mga pobre, no? So mo na siya ang sunod nato nga proseso, aduna tay validation and assessment. So right that mga moaging mga pila ka bulan or tuig, di gud bulan, tuig yun, maghulat ta sa inyong list of names, no? Gikan na sa ato national government. If kamo na na-appeal ba sa lista no? Na-identify nga Na-identify ba mo nga pobre? So mo na ang next nga sunod na pod nato nga proseso nga ma-appeal mo sa Pantawid program. So dili na siya kay nalista mo karon pagkaugma membro na dili na moagi Dili pa na automatic. dili na automatic, siya ma'am. automatic mudagan pa na siya og tuig. So mo ning iyong sacrifice ra gud ang atong pagpaabot Og maningkamot ma'am. og paningkamo. Oh, padayon gyud magpaningkamot. Salamat kaayo Ma'am Melanie sa pagpasabot namo ani mga butanga ug sa ato ang mga televiewers karon. Karon by the way nagsugod na karong August ang Klase. bagong school year, yes.
basig na kay mensahe sa ato ang mga parents dira ma'am nga na ay mga bata nga mutungha karon sa elementary o sa high school na unsay imuhang mga message para sa ila. Okay, thank you kaayo Miss Ochino kay mao ka na akong kanang one of my kanang row of activities karon tuiga nga gitawag nato nga Bata Balik Eskwela Advocacy Campaign. So among giahwag ang katong atong mga Pantawi beneficiaries nga na minaw karon or mga silingan nga dili pa Pantawid beneficiaries, makaauhag mo, makasulti mo, makaistorya mo sa inyong silingan nga di basig wala diha karon, no, wala makatan-aw namo, wala maka paminaw manggani or tan-aw. So amo magpatabang mi ninyo ang katong ilang mga anak o tabangi sila nga ang ilang mga anak pwede nila pabalikon sa pag-eskwela. Dabi na ang katong mga bata nga ni undang na og pila ka tuig. Kaluoy po. Tulo ka tuig. Kay sayang kaayo ang opportunity, ang cash grant or ang programa sa Pantawid program no nga para unta sa bata nga dili nila magamit. So karon nagsugod naman gyud ang ato enrollment. Pwede ta magpa-enroll sa mga formal schools, elementary. Sa daycare mag-start ta or kindergarten. Kay naasab tay mga bata bisang kindergarten wala pa nila ma-enroll. Then elementary and then junior high school and senior high school. So aside from that, welcome sab ang ato mga Pantawid beneficiaries nga mga bata nga dili ganahan og eskwela ang mga formal school. Welcome sab sila sa atong alternative learning system. ALS. Okay, or ALS or ADM, alternative delivery mode. So okay, pwede man na sila mo adto diretso pagpa-enroll. So dili lang gyud magduha-duha kay kami nga taga Pantawid program nga mga staff, dako kaayo og kanang panlantaw para ninyo nga ang atong mga bata maumanggod na sila ang future, no? Mauman na sila ang paglaom sa atong nasyon. O paglaom pod sa inyo isip inyo mga anak, no? O unsa pod ang mahimo nila para sa atong sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya o sa community nga ato gyud sila awhagon pagpadayon pag-eskwela. Labi na karon panahon na nagsugod ng enrollment, then klase na pod. Pero so far ang enrollment nato sa Pantawid program pwede pa ta kutob October, labi na ang katong mga pa-enroll og alternative learning system. Pwede pa ma-extend until October. Pero curious ko, Miss Melanie, ngano di ay na mga estudyante nga ni undang og eskwela? Yes. O say rason ani kay di ba ingon man sila nga naanay nagdawat naman sila cash grant. So, okay na, wala problema. Pero ngano gihapon na ay mga estudyante nga makaundang og eskwela, nga dili sila makapadayon, di sila makapag-graduate at least og high school. Okay, Sir Kerwin, nindot kaayo ng imong pangutana, no? Ako excited pod ko kaayo nga mo answer sa imong pangutana because me as an advocate, no, kasagaran good reasons nga ang mga bata dili ma-eskwela because ug atong basihan sa karon panahon, number one problem is the use of the cell phone. Okay, mao na siya ang nigawas nato nga research sa atong gikandak nga gender and development mapping and assessment sa mga bata nga wala mo eskwela. Because of that cell phone, dili na sila makontrol sa mga parents. That is why ni surface, no, ni gawas, nilutaw ang daghan-daghan mubuntis nga mga bata kay di naman mamonitor sa mga nanay kay bisag asa-asa na lang sila mag-date, no, walay kalibutan ang mga nanay, ang mga parents or adult person nga mag-take care nila. Then teenage pregnancy and of course also ang lalaki po makapabuntis, ato po di apil ang lalaki nga minor makapabuntis po sila. And also, So in short, manabaho na. Hindi na maka-eskwela. oo, ang ikaduha, napod ka ng taas po ang atong rate sa mga bata nga nagtrabaho na. Mao na Working, sila nga dili na working. sila ganahan mo eskwela. Then, nasabtay mga bata nga mga victims of gender-based cases. Ano, ikatulo ng mga reasons nato. Then aside from that, aduna sabtay mga bata nga
yes, siguro part siya sa trabaho kanang dili na siya pa eskwelahan because labi na kini mga babae maoy mo bantay sa ilang mga manghud sa balay while ang parents nagtrabaho sa ilang panginabuhi. Okay. Mo na sa mga reasons nga gidantaw nato kanon sa Pantawid program nga dapat kamo mga ginikanan wag tangon nato sa atong hunahuna ang kanang pag kuan sa bata gani pag wag tang sa support because ila man na right pa na sa atong mga bata nga maka-eskwela sila maka-enjoy sila sa ilang life while at the age pa ng ilang mga linghod pa kaayong mga edad. So dili na sila ngayon patrabahoon, dili pa unta sila angayan nga mabuntis, dili pa unta sila angayan nga maminyo og sayo. Kay kinigud kami niyoon moabot ra man gud na sa saktong panahon og edad but karon mao giingon nga dili na makontrol because of the existence of sa atong mga social media sa atong technology. But kita as parents, importante kaayo ang inyong role, ang inyong responsibility sa para sa inyong mga anak. Bisag na sila cellphone diya, please naman nagmadag istoryahin ninyo while nangaon mo, istoryahin ninyong i-gather ninyo ang mga bata in one activity nga diin mag-open up sila sa ilang mga problema o mga issues sa ilang mga kinabuhi. So mao ka na then support them all the time. Okay. So listen, di ba? Maminaw Yes. yun, maminaw. Maminaw jud. Maminaw kay dinha at least dili sila ma-feel nga ma-judge sila. It is a two-way factor ba. Kung ganahan ta paminawon ta sa ato ang anak, magpaminawon pud nato unsay ilang concern. Yes. So, mo na usually no, sakto mo teenage pregnancy, nagtrabaho Early na, marriage. tapos sa taong Naminyog sayo. Anya na yung mga gender-based related Diba, oh? cases, bantay mga manghod. So, kana murag lisod gyud no. So kinahanglan gyud i-work out ang within the family mismo o ang community, within the Yes. community para kining mga bata makatungha o makaeskwela ug puhon unya makatrabaho ug didto na puhon unta makahimo sila kaugalingong pamilya. Correct. Family na nga, model family nga maayo na ang relasyon. Okay. So mo to ma'am, bata balik eskwela gihapon ma'am. Okay? Bata balik eskwela year 4. Year 4 na Year karon. 4. Okay, sige ma'am. Napakilaing mga mensahe, message, nga idugang. Okay, amo lang ipabiling nga mensahe karon sa mga nagtan-aw namo is that para sa mga Pantawid beneficiaries, dili lang ta magduha-duha, dili mo mahiubos, dili man luod sa Pantawid program no kay kami kinasing-kasing ang amo pagtabang ninyo gipaabot namo sa inyong mga kaugalingon sud sa panimalay ang programa nga ug aduna man gani mga Pantawid staff, aduna mga LGU partners nato nga moanha sa inyong balay dawatan ninyo og kinasing-kasing kay ang pag-anha ninyo ang pag-anha nila sa inyong balay naa na siya purpose naa na siya tuyo. Okay, so mora to Sir Kerwin ang akong kuan padayon ta sa pag-support sa inyong mga anak o sa inyong kaugalingon para ma-level 3 mong tanan puhon. Daghan kayong salamat Ma'am Melanie ug daghan kayong salamat sa tanan natong mga televiewers nga nagtan-aw nato tonight. To know more about the programs and services of DSWD, follow us sa mong official Facebook page, that's DSWD Region 7. Napunta sa Instagram ug sa Twitter, that's at DSWD-FO7. Napunta yung replay ugma Sabado alas 11 sa udto hangtod alas 12. Sa ngalan sa atong Regional Director, Shalane Maria S. Lucero, ug among mga kauban sa buhat, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ug pagtan-aw sa ato ang matagbulan nga programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. So sa sunod na pud nga bulan, magkita na pud ta diri sa ato ang programa. Maayong gabi.
Thank